So, sinong puwedeng viable candidate to go against Sara Duterte? Kung hindi man galing kasi wala namang homegrown ng administration, eh. Eto pa Well, isa iniisip ko sorry, Si Erwin kasi tinitingnan ng iba, pero hindi naman siya nag-top, Yeah. eh. Actually, momentum niya Yeah. as far as I know, Prof. Ronnie Holmes, paki-correct ako kung tama 'tong sasabihin ko, pero pababa siya, 'di ba, sa mga surveys Yeah. going to the elections. So, hindi siya Yeah. nag-top at all. So, I don't think at this point he would be considered that strong a candidate against Sara Duterte. So, sino? Yeah, pero meron nga Raffy Tulfo na kahit papaano number 2, 'di ba, nung last election. So Number there's 3. that. Number 3, nung last election. Of course, all of a sudden, meron kang mga bagong may mga bagong possibilities like ako na ang unang nasabi, Bam Aquino, 'di ba? Number 2, 'di ba? And more than being number 2, nag-number 1 sa Pangasinan, Cavite, Laguna, Batangas, Quezon, Camarines Sur, Quezon City, Manila, di ba? I Oo. mean, biglang-bigla, ano tawag dito, doon sa binu-view natin as yung vote-rich corridor. Di ba? Oo. Mula Pangasinan pababa, nag-number 1 in so many provinces and ito significantly Metro Manila. So biglang-bigla, ako tingin ko, with the result of this election, viable siya. 'Di ba? As a 'di ba, for higher office, 'di ba? In 2028. Of course, 'di ba? Meron ka Leni Robredo, 'di ba? Who's well positioned, 'di ba? As Naga Mayor, pang mga ganung mga options. Pero pag tinignan mo kasi yung hanay nung administrasyon, sino? 'Di ba? Speaker Martin. Diba? True, nanalo siya. Pero he has never really broken yung yung ceiling niya sa surveys, 'di ba? So, sino? 'Di ba? Yun ang ano nila ngayon kasi yun ang two big problems nila. Walang pangalan na galing sa kanilang mga leader na nakukonsider na malakas na kandidato for 2028. Pangalawa, natalo pa kayo, 'di ba, sa midterm elections. All the momentum is with yung inyong kalaban. So, 'di ba? So, sabi ko nga sa iyo parang very very similar to post 2007, 'di ba? Last 3 years ng GMA administration. Wala kang Wala. kandidato galing sa inyo and you have just been handed a very resounding defeat by the electorate. So, Paano yan? tingin ko maraming soul searching na nangyayari ngayon doon. Sa kampo ngayon. I remember nung going to the 2010 elections, isa sa mga quietly in-expect dyan, si Noli De Castro, outgoing vice president. Pero for some reason, hindi siya tumuloy. Okay, hindi siya tumuloy. Pero Bam Aquino, no? I would agree. Given his very strong showing dito sa election na ito, and nothing to lose. Matalo siya, senador pa rin. Senador pa rin siya. Diba? Pero, syempre, matagal kasi ang 3 taon sa politika, alam niyo yan, di ba? So, a lot Totoo naman. will depend on what will happen between now and 2028. Kung anong klaseng performance siya ipapakita niya, decisions, etc., etc. But based on his momentum, no? Gulat din ako, no? Grabe, strong showing. Diba? Nandun siya sa nag-top, tapos kung hindi man top, nasa top 6 nung across the country. Antindi, no? So, very, very viable candidate nga. I think actually, even stronger than Risa. Kasi si Risa, di ba, sa mga surveys, hindi lumalampas sa margin of error. Kung lumampas man, barely na sumasampa, di ba? Oh. Pero let's see, kasi hindi pa naman na-survey si Bam for presidential, eh. Totoo. Although at this point, pag tinignan mo talaga, yung showing ni Bam at ni Kiko, we're at least showing than yung stronger than yung showing ni Sen Risa nung 2022. But of course, 2022 Duterte pa yun. Duterte pa yun. Ibang administrasyon. So pero ano naman 'di ba? Ang Senate races naman yan, ang laki talaga ng advantage sa most recent, 'di ba? May recency bias talaga. 'Di ba? So, kung sino yung malakas ang showing sa pinaka-recent na eleksyon, merong inside track 'yon, 'di ba? Sa susunod na nga lang, tama ka. Madami pang pwedeng mangyari sa 3 years. Madami pang pagsusukat na dapat gawin. Pero definitely, isa sa mga takeaways from yung resulta nitong 2022, biglang-bigla, si Bam Aquino, who was not being considered as a standard bearer, tingin ko, is definitely in the conversation.
Or even Leni Robredo, depende sa kanyang ma-establish diyan sa sa Naga, di ba? Sa Naga. Mm. Hindi na may president na naman na mayor tatakbong presidente, di ba? Ang advantage ni Mayor-elect Leni ay meron na siyang national profile, di ba? At ako, isang sasabihin ko, isa pang observation sa election na ito, nag-come out yung pink vote para sa kanya, di ba? I mean, yung mga in-endorse niya, nanalo, di ba? Everyone from the two senators to Senator Laila na nanalong congressman through ML party list. So medyo a strong showing from yung pink base itong election na ito. Mukhang solid na nag-deliver for the limited candidates na meron sila. May mga nagpo-float dito ng mga pangalan Meron pa rito, sabi, next president daw si Martin Romualdez. Ano man tawag diyan? Isang humongous na good luck. Okay. Mas tatanggapin ko pa next prime minister si Martin Romualdez. Alam mo ba 'yon? yung ganun tipo. Pwede. Although at this point hindi ko alam kung viable pa ang chacha as a strategy. Babantot ang administrasyon pag pinush pa yan, lalong babantot. Exactly. Eto, sabi ni Ali Capati, Marojas for senator sa 2028. I don't think tatakbo pa yan. I may be wrong. Tingin ko din ayaw na ni Senmar. I don't think. At natalo yung anak niya sa Rojas, no? Natalo. Sayang. Okay. Si Vico Soto. Grabe yung landslide I thought didikit ng konti at least yung kalaban. Nagulat ako sa resulta. Ako hindi ko in-expect na didikit. Hindi ko sinabing didikit na dikit pero hindi naman ganun kalayo. Grabe. Parang nandito yung boto, di ba? So, Senator. Ilan taon na ba si Si Vico pwede na siya actually. 2028 pwede na yata siya. I think. Kasi 40 man na kailangan. I think. Ganon. Hindi ko kasi alam eksakto edad niya. Ang sigurado ko, papasok na yan sa for senator. 35 years old, di ba? 35. Pero ang tanong kasi doon, gusto mo bang mag-senador? Di ba? Hindi na kasing dati kasi di ba parang supposedly training ground para sa mga presidente ang Senate. Ngayon kasi parang hindi na necessarily. Oo, marami ng ruta Madami ng ruta. At dahil nga sa social media, basta ikaw ay merong maayos na political platform like being mayor, 'di ba, of a city. Meron kang opportunity na mapakilala yung sarili mo at makilala, 'di ba, ng mga tao. Ang problema kasi sa Senado, una, ang dami nyo, 'di ba? So ang dami mong karibal. Pangalawa, very limited yung opportunities para meron kang mapakita mo na meron kang ginagawa. Investigasyon, 'di ba? Mga ganung tipo. Hindi kasi ganoon ka direct unlike kung ikaw ay mayor, for example. Merong advantages to that. So, hindi ko alam. Hindi ko naman kasi alam kung ano ang kanyang trajectory sa kanyang political career. Definitely, tingin ko kung Senate, pwede. Pero ang tanong gugustuhin ba niya yon o ibang option yung kanyang ipa-pursue?